Lumipat ang eksena sa isang engranding mansyon na nakatayo sa ibabaw ng isang burol sa ilalim ng maliwanag na buwan. Sa loob ng mansyon, may mga ungol na maririnig mula sa isa sa mga silid. Isang lalaking may puting buhok at isang babae ang nakahiga sa kama habang ninanamnam ang kanilang sandali. Matapos ang kanilang pagsasama, humiga ang babae at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Bigla niyang napansin ang isang taong bumababa mula sa itaas habang may hawak na espada at napasigaw siya sa gulat. Kasabay nito agad na alerto ang lalaki, at mabilis na tumalon palayo sa kama upang makaiwas habang lumapag sa sahig. Sa pag-atake na yun, mismo ang babae ang natamaan. Lumapag naman ang nakamaskarang mamamatay tao at agad na pinatay ang babae gamit ang kanyang espada. Tumayo ang lalaking may puting buhok habang naiinis dahil napansin niyang nabahira ng dugo ang kanyang mamahaling damit. Samantala naghahanda na ang asasin para umatake, naiinis namang siyang nagreklamo sa nasirang kasuotan at galit na hiniling na malaman ang pagkakakilanlan ng salarin. Nanatiling tahimik ang mamamatay tao at kasabay nito inihanda niya ang kanyang espada para sa susunod niyang pag-atake. Bigla niyang iwinasiwas ang kanyang espada at nagpakawala ng mga alon ng itim na enerhiya habang sumusugod. Kinuha ng lalaking may puting buhok ang kanyang espada sa kanyang likuran at hinarang ang pag-atake, dahilan upang magbanggaan ang kanilang mga enerhiya. Pagkatapos ay nagtutulakan sila ng kanilang lakas, habang sinabi niyang mas mahina ang kalaban kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay kumuha muli siya ng isa pang espada sa kanyang likuran gamit ang kanyang mahika at sabay na umatake gamit ang dalawang sandata. Mabilis na tumalon paatras ang mamamatay tao at naiwasan ang pag-atake. Hindi huminto ang lalaking may puting buhok. Muli siyang nagpakawala ng mas malakas at mas mabilis na sunod-sunod na hanging atake, na lumikha ng napakaraming hiwa sa ere. Dahil dito, napilitang umatras ang kanyang kalaban dahil sa matinding lakas ng pag-atake. Bilang tugon, tinipon ng mamamatay tao ang itim na enerhiya sa kanyang espada at sinalubong ang pag-atake. Nang makita niya ito, nagulat siya dahil pamilyar sa kanya ang teknik na yun. Nang magbanggaan ang kanilang mga teknik, at makikita na nahihirapan ang asasin habang napaatras ito sa matinding puwersa. Matapos pagmasdan ang teknik, napagtanto ng lalaking may puting buhok na ginagamit ng kanyang kalaban ang Inklight Killing Sword. Agad niyang nakilala ang mamamatay tao bilang si Mad Cloud at tinanong kung 10 taon na nga ba ang lumipas mula nang huli silang magkita. Agad na itinuwid ni Mad Cloud ang eksaktong bilang ng mga taon, nasa 9 na taon at 190 na araw. Napatawa ang lalaking may puting buhok at naupo sa isang upuan, kumpirmadong si Mad Cloud nga ang kanyang kaharap dahil sa napakatumpak nitong alaala. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit personal na dumating ang ika-18 anino. Ipinaliwanag ni Mad Cloud na dumating siya upang ihatid ang isang utos at tinawag ang lalaking may puting buhok sa pangalang Ash Shadow. Tinanong ng lalaki kung ano ang utos, sumagot si Mad Cloud na ang utos ay ang unang estratehiya. Pagkarinig nito, biglang nanigas ang ekspresyon ni Ash Shadow at mahigpit niyang kinayod ng kanyang mga kuko ang kahoy na mesa. Kinilala niyang sa wakas ay nagsisimula na ang plano at agad na nagtanong tungkol kay Shifting Shadow. Ipinaliwanag ni Mad Cloud na kasalukuyang konektado si Shifting Shadow sa Namgang Clan, at sa ika-15 ng buwang yun ang araw ng kasal nito. Nagulat si Ash Shadow nang marinig ang balitang yun at agad niyang napagtantong sangkot si Shifting Shadow sa isang kasal. Dahil dito napakagat siya ng ngipin sa inis at napatanong kung gaano kalawak ang operasyon habang napapikit si Mad Cloud bago sumagot. At habang naghintay sa kanya ay patuloy na kinakamot ang mesa gamit ang kanyang mga kuko dahil sa tensyon. Kumalma siya nang binanggit ni Mad Cloud na dapat lipulin ang lahat, maliban kina Shifting Shadow at Namgang Hai. Nang marinig ito sandaling natahimik sa loob, pinaalala ni Ash Shadow na malapit nang dumating sa Anwi ang Soul Chasing Poison Hand, at hindi magiging sapat ang kasalukuyan nilang puwersa sa rehiyon. Tumugon si Mad Cloud na 5 anino ang ipapadala. Tinanggap ito ni Ash Shadow habang nakangiti, at sinabing sapat na yon. Pinahayag ni Mad Cloud na naihatid na niya ang utos sa kanya at naghanda ng umalis. Bago siya tuluyang maglaho, tinanong ni Ash Shadow kung ano ang tunay na pangalan ni Shifting Shadow. Hindi ito pinansin ni Mad Cloud, tahimik lang itong tumingin sa kanya at naglaho gamit ang kanyang teknik. Naiinis na nagreklamo si Ash Shadow sa ugali ni Mad Cloud. Habang dahan-dahan siyang tumayo, mahinang niyang ibinulong na naiinggit siya, dahil akala niya ang mga anino ay inaasahang mamuhay ng mag-isa, ngunit isa sa kanila ang nakapag-asawa pa ng unang kagandahan ng Anwi, samantalang siya ay nananatiling nakakulong sa parehong madilim na lugar habang labis niya itong dinamdam.
Lumabas siya ng silid at pinitik niya ang kanyang daliri. Agad namang lumitaw ang isang lingkod sa kanyang likuran. Inutusan niya itong linisin ang silid, alisin ang bangkay ng babae sa kama, at patayin ang lahat ng gwardyang naka-duty noong araw na iyon. Yumuko ang lingkod at tinanggap ang utos habang tinatawag siyang branch leader. Naglakad ang lalaking may puting buhok patungo sa balkonahe at minasdan ang lungsod sa ibaba. Dito isiniwalat na ang mansyon ay ang sangay ng Heavenly Demon Divine Cult sa Anhui. Ang lalaking may puting buhok ay ang pinuno ng sangay na kilala bilang Naked Silver Demon, Pagahayol na si Ash Shadow. Habang nakatayo sa balkonahe at nakatanaw sa lungsod na nakangiti, naisip niyang sa wakas ay nagsisimula na ang operasyon. Samantala, nagpapatuloy sa paglalakbay ang pangunahing tauhan, si Tang Wu, at ang mga sundalo patungo sa kanilang destinasyon. Nagbigay ng hudyat si Tang Wu upang huminto ang grupo at sinabing mas maaga silang nakarating kaysa sa inaasahan. Tumingin si Bangso sa lungsod sa unahan at nakilala itong Anhui, ang teritoryong pinamumunuan ng Namgang Clan. Lumipat ang eksena sa loob ng lungsod, puno ng mga parol na apoy ang kalangitan habang masiglang nagdiriwang ang mga tao sa mga lansangan. Masayang nagsisigawan ng mga tao habang nagbibigay aliw ang mga tagapalabas. Ang buong lungsod, kabilang ang malaking mansyon na pagdarausan ng kasal, ay pinalamutian para sa pagdiriwang. Sa tarangkahan ng mansyon, ilang mahihirap ang lumuhad sa harap ng isang sundalo at nakiusap na makahingi man lang ng kaunting kanin. Nainis ang sundalo at galit na sinabing wala silang ideya kung nasaan sila, saka inutusan silang umalis. Nakiusap ang isa sa mga mahihirap kung maaari man lang silang bigyan ng tirang pagkain. Sa halip, sinipa siya ng malakas ng sundalo at tumilapon siya sa iba pang pulubi. Tinawag ng isa sa kanila ang kanyang kasamang bumagsak. Sa sandaling yun, may tinig mula sa loob ng mansyon na nagtanong kung ano ang nangyayari. Bumukas ang tarangkahan at lumabas ang isang matangkad na lalaking may mahabang kayumangging buhok. Agad na yumuko ang sundalo at ipinaliwanag na may grupo lamang ng mga pulubing nagtipon sa harapan. Tahimik lamang na tiningnan ng lalaki ang sundalo. Sa di kalayuan, may 2 taong nagmamasid sa eksena. Nakilala ng isa ang lalaki bilang si Du Heo OK, ang pangunahing tauhan ng piging, sinabi naman ng isa na tunay itong matangkad at gwapo. Lumapit si Du Heo OK sa lalaking sinipa at tinanong kung ayos lang ito. Iniabot niya ang kanyang kamay at tinulungang makatayo ang lalaki. Pagkatapos ay inutusan niya ang sundalo na bigyan ng pagkain ang mga mahihirap dahil tiyak na may natitira pa bago magsimula ang kasal. Magalang na sumunod ang sundalo, pagkatapos nito ay bumalik si Du Hyo OK sa loob ng mansyon. Patuloy siyang pinag-usapan ng 2 nagmamasid, sinabi ng isa na karapat-dapat siya sa reputasyon bilang isang sumisikat na bituin dahil taglay niya ang mabuting puso at napakalakas na kakayahan sa martial arts, kaya hindi nakapagtatakang siya ang pinili ng anak ng Namgang Clan. Idinagdag pa ng isa na minsan niyang nilaibat ang Jangho ng mag-isa at kalaunan ay natalo ang inyong Twin Demons, 2 halimaw na naghasik ng lagim sa Jangho sa loob ng maraming dekada. Ayon sa kanila, kahanga-hanga na ang isang batang mandirigmang palaboy ay nagawang talunin ng 2 demonyong iyon at kalaunan ay naging manugang pa ng Namgang Clan. Habang nag-uusap sila, isa sa kanila ang nagsimulang magkwento tungkol sa mga alamat ng martial arts ng Thunderblade Emperor, na kinikilalang pinakamakapangyarihan sa ilalim ng langit 300 taon na ang nakalipas. Sa sandaling yun, nabangga sila ni Tang Wu. Magsasalita sana ang lalaki upang magreklamo, ngunit mabilis siyang pinatigil ni Tang Wu. Agad niyang nakilala si Tang Wu bilang ang soul-chasing poison hand at namutla sa takot. Sinunggaban ni Tang Wu ang kanyang ulo at marahas itong ibinagsak sa lupa. Pagkatapos ay naglakad siyang palayo habang sinasabing tumabi sila dahil wala silang silbi. Nagpatuloy si Tang Wu at ang kanyang mga kasama patungo sa mansyon. Sa loob ng mansyon, tinatanggap ni Du Hyo OK ang isang matandang panauhin nang mapansin niya ang pagdating ni Tang Wu sa tarangkahan. Malakas na iniutos ni Tang Wu na tumahimik ang lahat. Nagtipon ng mga tao sa paligid habang sinabi niyang kung may gustong sabihin ang sinuman, sabihin niyo ng harapan sa halip na magbulungan sa likuran niya. Lumabas si Du Hyo OK at magalang na yumuko habang ipinapakilala ang kanyang sarili. Kinilala ni Tang Wu na siya ang binatang dahilan kung bakit napilitan siyang maglakbay ng ganoon kalayo. Pinuri niya ito na mahusay, pero sinabi niyang mas mabuti pang nagkita sila noon pa at nakakadismaya ang makita siya ngayon. Nalito si Du Hyo OK at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ito pinansin ni Tang Wu at habang naglalakad papasok ng mansyon ay tinanong kung naroon si Bayek. Ipinaliwanag ni Du Hyo OK na naghihintay na sa loob ang pinuno ng angkan at nagmamadali siyang nag-alok na ihatid siya sa King's Hall.
Ngunit tumanggi si Tang Wo at diretsyong umakyat sa hagdan, sinabing naghihintay na naman pala ang pinuno ng angkan. Habang nakatuon ang kanyang pansin kay Du Hyo-ok, biglang nagbigay ng babala ang sistema, may isang kaaway na may higit sa 10 antas na lamang ang nasa loob ng 20 metro. Pagkatapos matanggap ang abiso, masusing pinagmasdan ng pangunahing tauhan si Du Hyo-ok, napansin niya ang bahagyang agwat sa pagitan ni Du Hyo-ok at Tang Wo, kasabay nito, nakita niyang patuloy lamang itong naglalakad sa pare-parehong bilis nang hindi man lang humihinto. Dahil dito, napagpasyahan niyang si Du Hyo-ok ang bagong natukoy ng sistema na may napakataas na antas. Mas pinag-aralan pa niya ang katawan nito. Karaniwan, ang bawat tao ay may bahagyang hindi pagkakapantay sa kaliwa at kanang bahagi ng katawan, gaya ng mukha, haba ng mga braso o binti, o taas ng mga balikat. Ngunit si Du Hyo-ok ay tila ganap na balanse, halos perpektong simetriko ang buong katawan nito. Sa pananaw ni Bangso, isa lamang ang ibig sabihin nito. Isa itong nilalang na katulad niya, isang mandaragit na nagkukubli sa anyo ng isang tao. Lumipat ang eksena sa labas ng King's Hall ng Namgang Clan. Pinangunahan ni Du Hyo-ok ang grupo patungo sa isang malaking gusali na may ilang mga espada na nakabaon sa itaas nito. Nang makita ni Tang Wo ang mga espadang pag-aari ng mga dating pinuno ng angkan, mapanuyang sinabi niyang napakayabang ng mga ito para tawagin ang kanilang sarili na mga hari. Idinagdag pa niyang sa huli, katulad din ng lahat, sa libingan din ang kanilang kahahantungan. Magalang na nakiusap si Du Hyo-ok kay Tang Wo na maghintay muna sa labas upang maipaalam niya sa pinuno ng angkan ang kanilang pagdating. Ngunit tumanggi si Tang Wo. Diretso siyang umakyat sa hagdan at tulad ng kanyang sinabi naghihintay na ang pinuno ng angkan. Pagkatapos ay itinulak niya ang malaking pinto at pumasok sa loob. Sa loob, isang matandang lalaki ang nakikipag-usap sa isang babaeng may dilaw na buhok. Nang makita ng matandang lalaki si Tang Wo, nagulat siya at agad siyang binati bilang kanyang tiyo. Lumapit siya at malugod siyang sinalubong habang sinasabing matagal na silang hindi nagkita. Tumugon si Tang Wo sa pamamagitan ng pagpuna sa hindi marangal na asal ng isang pinuno ng angkan na kung saan-saan pa tumatakbo. Gayunpaman ngumiti ito, sinabi rin niyang natutuwa siyang makita itong muli. Tumawa ang matandang lalaki at sinabing hindi pa rin ito nagbabago. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Tang Wo at napaisip kung ganoon na ba talaga kalapit ang kanyang lolo at ang pinuno ng angkan. Napansin ng babaeng may dilaw na buhok si Tang Wo at lumapit ito habang magiliw na bumabati. Ngumiti si Tang Wo at sinabing lalo pa itong gumanda, nagpasalamat ang babae at tinanong kung maayos ba ang kanyang kalagayan. Bahagyang umubo si Du Hyo-ok upang makuha ang kanilang atensyon at ipinaliwanag na kanina ay masyado siyang nabigla kaya hindi niya naipakilala ng maayos ang sarili. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Du Hyo-ok, nagpakilala naman ng babae bilang si Tang Wo at pabirong nagtanong kung maaari ba niya itong tawaging bayaw. Namula sa hiya si Namgang Hai, samantalang natawa lamang si Du Hyo-ok at sinabing wala siyang tutol sa tawag na yon, napansin ni Tang Wo na hindi niya inaasahang mauunang magpakasal ang mahiyain na si He kaysa sa kanya. Lalo namang nahiya si Namgang Hai sa pang-aasar, pagkatapos ay napatingin siya sa pangunahing tauhan at tinanong kung sino ito. Sa hindi kalayuan nandoon si Bangso na nakatayo na mag-isa. Magsasalita na sana si Tang Wo, ngunit nauna nang humakbang si Bangso at nagpakilala bilang Tang Sam. Nagulat ang dalawang babae nang biglang lumapit si Du Hyo-ok. Magiliw niya itong binati at iniabot ang kanyang kamay, saka masayang sinabing ikinagagalak niya itong makilala. Sandaling nagatubili si Bangso habang nag-iingat, bago niya tinanggap ang pakikipagkamay at ngumiti. Pagkatapos, biglang may naalala si Du Hyo-ok, binanggit niyang plano nilang mag-night out ang ngayong gabi kasama si Hai. Inanyayahan din niya si Tang Wo, ngunit agad nitong iniba ang usapan. Ngumiti si Du Hyo-ok at sinabing isasama na rin nila si Bangso. Kinagabihan sa pampang ng Soho Lake, nagliliwanag ang lawa dahil sa napakaraming maliliit na ilawan na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Mula sa bangkang sinasakyan nila, pinagmamasdan ng grupo ang napakagandang tanawin. Namangha si Tang Wo at masayang sinabi na napakaganda ng lugar. Ipinaliwanag ni Du Hyo-ok na kilala ang Soho Lake dahil sa napakagandang tanawin nito, lalo na kapag gabi. Tahimik ding hinangaan ni Namgang Hai ang refleksyon ng buwan sa ibabaw ng lawa. Habang abala sa pag-uusap ang dalawang babae, lumapit si Du Hyo-ok kay Bangso at sinabing dahil nagkukwentuhan ng mga kababaihan, dapat naman ay uminom ang mga kalalakihan. Sinabi niyang kukuha siya ng alak at pansamantalang umalis. Samantala tahimik na pinanood ni Bangso ang kanyang pag-alis,
Inisipan niya sa panlabas na anyo, si Du Hyo-ok ay isang lalaking malapit ng maging manugang ng Namgang clan. Ngunit para kay Bangso, malinaw na may itinatago itong lihim, pakiramdam niya ay isa itong mabangis na mandaragit na nagkukubli sa anyo ng isang tao. Naghinala rin siyang ang isang taong may ganoong antas ng lakas ay tiyak na may malaking binabalak. Napatanong siya sa kanyang sarili kung kailan at bakit. Naramdaman niyang hindi sinasadyang napasok na niya ang isang mas malawak na lihim na sabuatan. Sa sandaling yun, nagbigay ng babala ang sistema, may isang kaaway na may higit sa 10 antas na lamang ang nasa loob ng 20 metro. Napalingon si Bangso sa pasukan ng bangka at maingat na sinuri ang paligid. Napagpasyahan niyang hindi si Du Hyo-ok ang tinutukoy ng sistema. Dahil humigit kumulang 25 metro lamang ang haba ng bangka at 5 metro ang taas nito, ang tanging posibleng lokasyon ng kalaban ay ang ibabang deck. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Du Hyo-ok dala ang alak, humingi siya ng paumanhin at sinabing natagalan siya dahil nakatago sa kakaibang lugar ang inumin. Doon napagtanto ni Bangso na may panibagong kalabang lumitaw bukod kay Du Hyo-ok sa lugar na ito. Inilabas ni Du Hyo-ok ang isang bihirang alak na tinatawag na Golden Bod Liquor at partikular itong inalok kay Bangso. Saglit na nag-isip si Bangso bago magalang na tumanggi. Sinabi niyang hindi maganda ang kanyang pakiramdam sa kanyang tiyan at nakiusap kung maaari muna siyang maglakad-lakad sa paligid ng bangka. Pumayag naman si Du Hyo-ok at sinabing maaari siyang pumunta saan man sa loob ng bangka basta magpaalam lamang sa bankero. Samantala may kakaibang tingin si Du Hyo-ok sa kanya habang papaalis. Pumasok siya sa isang silid at habang naglalakad siya, patuloy na nagbibigay ng babala ang sistema. Unti-unting bumababa ang distansya ng kalaban mula 14 na metro hanggang 11. Napaisip si Bangso, dapat sana ay lumalayo ang distansya habang naglalakad siya palayo, ngunit sa halip ay lalo itong lumalapit, nagpatuloy ang sistema sa pagbibilang habang patuloy siyang naglalakad. Doon niya napagtanto na nangangahulugan itong dalawa na ang mataas na antas na kalabang nasa malapit. Muling lumitaw ang isa pang babala, mula 4 na metro ay naging 1 na lamang. Batay sa sunod-sunod na babalang yon, napagpasyahan ni Tang Sam na bukod kay Du Hyo-ok ay mayroon pang 4 na iba, kaya kabuuang 5 kalabang may higit sa 10 antas ang lamang sa kanya ang nasa loob ng bangka. Lumapit siya sa rehas sa gilid ng bangka at tahimik na minasdan ang lawa habang iniisip ang sitwasyon. Kung ang layunin ng mga ito ay kidnapin si Namgang Hai, matagal na sana silang kumilos, dahil hindi pa sila umaatake, malinaw na may iba silang pakay. Napatingin siya sa malalaking gusali ng lungsod at muling pinag-isipan ang lahat. Batay sa kanyang mga napansin, malaki ang posibilidad na hindi si Namgang Hai ang tunay na target, kundi ang buong Namgang clan dahil dito napakuyom siya sa kanyang kamao. Ang bawat kalabang natukoy ng sistema ay may lamang na hindi bababa sa 10 antas. Sa tunay na lakas, maaaring nasa antas 20 o 30 pa ang mga ito. Kung 4 na mandirigmang ganoon kalalakas ang sabay-sabay na sisilaki sa Namgang clan, maaari nitong tuluyang pabagsakin ang buong angkan. Napagtanto niyang naiipit siya sa pagitan ng 2 panig, nasa panig ng Namgang clan si Tang Wu, samantalang ang mga kalabang naghahanda ng pag-atake ay nauna na sa kanilang pagkilos. Habang iniisip ang lahat ng ito, napabuntong hininga siya, napangiti niyang inisip na talagang naipit siya sa pagitan ng 2 magkalabang puwersa, habang papalapit ang bangka sa destinasyon nito, nagpasya siyang kailangan na niyang kumilos bago pa sila makarating. Lumipat ang eksena sa ilang bangkang papunta sa lungsod ng Namgang clan. Sa loob ng lungsod, isang pangkat ng mga sundalo ang papalapit sa isang gusali. Pagdating nila sa pasukan, tinanong ng isang sundalo ang kanilang pinuno, si Squad Leader Go Zhang-ong, kung kailangan pa bang paulit-ulit na inspeksyonin ang bawat lugar dahil pakiramdam niya ay labis na yon. Agad namang nagalit ang pinuno, inakusahan niya ang sundalo ng pagsuway sa utos at tinanong kung napakahirap bang sundin ang simpleng tagubilin na siyasatin ang bawat lokasyon. Habang hinawakan niya ang ulo ng sundalo, mabilis namang nagpaliwanag ang sundalo na ang ibig lamang niyang sabihin ay tila sayang sa oras ang ginagawa nila. Sinagot siya ng pinuno na natural lamang ang paulit-ulit na inspeksyon dahil nalalapit na ang kasal at kailangang tiyaking ligtas ang buong lugar. Pagkatapos ay itinulak niya ang sundalo at inutusang tumigil na sa pagrereklamo. Sinabihan naman ng isa pang sundalo ang kasamahan nitong huwag nang umangal at ibigay na lamang ang parol, sabay tanong kung unang araw ba nito sa tungkulin. Magkasama silang pumasok sa gusali, habang pinagmamasdan sila, napabuntong hininga ang squad leader. Inireklamo niyang napaka-boring ng trabahong ito. Ayon sa kanya,
Ang isang tunay na lalaki ay dapat pumuputol ng ulo ng kalaban habang umaawit, hindi nagsasayang ng oras sa inspeksyon. Sinabi pa niyang kung may kalaban man lang nalilito, hindi sana siya ganito kainip. Sa loob ng isang lagusang nasa ilalim ng lupa, naglalakad ang dalawang sundalo habang may dalang kandila upang maliwanagan ang daan. Nagreklamo ang isa na ang lahat ng iba ay nag-iinuman samantalang sila ang naatasang gumawa ng ganoong trabaho. Tinanong pa niya ang baguhan kung ano ang tingin nito. Sa mismong sandaling yon, biglang sumulpot si Bangso at hinaypan ang kandila. Agad na binalot ng kadiliman ang lagusan. Nataranta ang isa sa mga sundalo at sumigaw na may kalaban. Sa isang iglap, sumugod si Bangso at pinatay ang unang sundalo gamit ang kanyang espada. Natakot ang isa pa at sinubukang tumakas, ngunit mabilis din siyang pinaslang. Sa oras na yun isa-isa na pinatay ni Bangso ang mga sundalo habang umaalingaw ang sigaw sa loob. Sa labas ng lagusan, naghihintay ang squad leader habang naghihikab. Nagtaka siya kung bakit napakatagal ng dalawang sundalo at inisip na baka nagtatamad lamang ang mga ito. Kumuha siya ng sulo at nagpasyang siya na mismo ang pumasok sa lagusan habang naiinis sa ginawa ng dalawang sundalo. Habang naglalakad siya papaloob, bigla niyang napansin ang isang putol na braso ng tao sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang kinabahan. Malakas niyang tinawag ang dalawang sundalo, sinisigaw ang pangalan ng baguhan at ni Doc Hill habang tumakbo siya ng mabilis. Habang papasok pa siya sa lagusan, tuluyan niyang nakita ang nakakatakot na tanawin. Inaayos ni Bangso ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ng dalawang sundalong kanyang napatay at isinasabit ang mga ito sa mga sibat habang tila may hinahanap na nawawalang braso. Nanginginig sa takot ang squad leader habang nakatitig sa mga bangkay. Narinig ni Bangso ang kanyang tinig, lumingon siya at kalmadong sinabi, dumating na rin ang nawawalang braso.